Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang marinig ito ni Jesus, umalis siya roon na sakay ng bangka upang magtungong mag-isa sa isang ilang na pook. Nang marinig nga ito ng mga tao, sumunod sila sa kaniya naglalakad mula sa mga lungsod. Pumunta si Jesus sa baybayin at nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. Pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Nang magtatakip silim na, lumapit sa kanya ang kaniyang mga alagad. Sinabi nila, "Ito ay isang ilang na pook at lampas na ang oras. Paalisin mo na ang napakaraming tao upang sila ay pumunta sa mga nayon at nang makabili sila ng kanilang makakain." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi na kailangang umalis pa sila. Bigyan niyo sila ng makakain." Sinabi nila sa kanya, "Mayroon lang tayo ritong 5 tinapay at 2 isda." Sinabi niya, "Dalhin ninyo sa akin ang mga iyan." At inutusan niya ang napakaraming tao na umupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at kaniyang pinagpala at pinagputol-putol ito. Pagkatapos, ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at ibinigay naman ng kanyang mga alagad sa napakaraming tao. Kumain silang lahat at nabusog. Inipon nila ang mga lumabis at nakapuno ng 12 bakod. May mga 5,000 kalalakihan ang mga kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang pagpaparami ng tinapay at isda sa binasang ebanghelyo ay higit pa sa isang himala. Ito ay isang malalim na pagninilay sa likas na ugali ng pananampalataya at paglilingkod. Ang kwento ay nagsisimula sa pagnanais ni Jesus na mapag-isa, isang pagnanais na madalas nating mararanasan bilang mga mananampalataya sa gitna ng mga pang-araw-araw na hamon. Ngunit ang kanyang pag-iisa ay pansamantala lamang. Ang kanyang pagkamahabagin sa mga tao ay nagtulak sa kanya na kumilos. Ang pagnanais ni Jesus na mapag-isa ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng panahong pag-iisa sa Diyos. Sa gitna ng ating abalang buhay, mahalaga ang paglalaan ng oras para sa panalangin, pagninilay at pakikipag-ugnayan sa Diyos upang muling magkaroon ng lakas at pananaw. Ang pag-iisa ay hindi pag-iwas sa mundo, kundi paghahanda upang tayo ay higit na makapagsilbi. Ang pagkamahabagi ni Jesus sa mga tao ang nag-uudyok sa kanya na gumawa ng himala. Ang pagkamahabagin ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang aksyon. Bilang mga mananampalataya, tayo rin ay tinawag na maging mahabagin sa ating kapwa na tumutulong sa mga nangangailangan at nagpapakita ng pag-ibig sa gawa. Ang 5 tinapay at 2 isda ay kumakatawan sa ating limitadong kayamanan at kakayahan. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, ang mga limitadong ito ay maaaring maging sapat para sa isang malaking pangangailangan. Ang himala ay hindi lamang ang pagpaparami ng pagkain, kundi ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng higit pa sa ating inaasahan. Ang pagbabahagi ng tinapay at isda ay nagdulot ng pagpaparami. Ang pagbabahagi ng ating mga biyaya, maging maliit man ito, ay nagbubukas ng daan sa pagpapala ng Diyos. Ang pagiging makasarili ay humahadlang sa pagpapala, samantalang ang pagiging bukas palad ay nagdudulot ng kasaganaan, hindi lamang material kundi espiritual din. Ang hamon para sa atin ay ang pagsasabuhay ng mga aral na ito. Paano natin maipapakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa pag-iisa sa Diyos at pagkamahabagi na paglilingkod sa ating kapwa? Paano natin matutunan ang magtiwala sa Diyos sa kabila ng ating limitadong kakayahan? At paano natin mas maisasabuhay ang pagbabahagi at pagiging bukas palad upang maranasan ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay?
Ang kwento ay hindi lamang isang kwento ng himala, kundi isang hamon sa atin na mabuhay ng isang buhay na nakatuon sa Diyos at sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Pinagninilayan namin ang himala ng pagpaparami ng tinapay at isda at ang malalim na aral nito tungkol sa aming abang pananampalataya, paglilingkod at pagbabahagi. Tulungan mo nawa kaming maunawaan ang kahalagahan ng pag-iisa sa iyo upang muling magkaroon kami ng ibayong kalakasan at pananaw sa gitna ng mga hamon ng buhay. Bigyan mo kami ng pusong mahabagin sa aming kapwa na handang tumulong sa mga nangangailangan bilang patotoo sa aming pag-ibig sa iyo. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang magtiwala kami kahit na may limitasyon ang aming kakayahan. Ituro mo sa amin kung paano namin magagamit ang aming mga tinatanggap na biyaya, gaano man ito kaliit para sa ikabubuti ng iba. Tulungan mo kami maging bukas palad sa pagbabahagi upang madama din namin ang kasiyahan ng makatulong. Gabayan mo kami upang mabuhay ng isang buhay na makalulugod sa iyo. Isang buhay na puno ng pag-ibig, paglilingkod at pagbabahagi. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Amen.